Nandito tayo ngayon sa ECG Motorcycles Camjanhay, Baguio City upang tignan at i-review ang bagong Dink S150 na kapatid ng Dink R150. At nakakatawa kasi nandito yung mga yan. Nandito rin yung $150. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang showcase review ng bagong Dink S150. Let's go! Alright, so mag-overview muna tayo at tignan muna natin ang difference niya between the Dink R150. So sa unang tingin, parang hindi ganong nagbago, lalo-lalo na sa likod, sa sides, dito sa may handlebar, ang kanyang side mirrors, and everything parang pares lang. Pero may mga minor changes and dalawang major changes. So unang-una, yung kanyang front design. Makikita naman natin na ibang-iba na talaga siya pagdating sa kanyang headlight, sa windshield. Yung front fender niya parehas lang sa Dink R. So parang pwede rin siyang isalpak doon kasi parehas lang naman. At makikita natin guys, itong nasa Dink R, meron siyang tuka. Itong nasa Dink S, wala. So tinanggalan siya ng tuka. Mas ginawang less aggressive yung itsura ng kanyang mukha. At saka humawig na to sa KRV 180 nila. So isa pa yung Dink R, masingkit. Tsaka meron siyang patusok pa rin. Hindi naman nawala yun dito sa S150. Meron pa rin siyang patusok or triangular na design sa harap. Pagdating naman sa windshield or sa windscreen, ibang-iba na siya. Itong nasa Dink R medyo mahaba tsaka transparent. Perfect for touring. Ito naman sa Dink S150 mas naging sporty na siya. Iba na yung kanyang kulay tsaka mas maliit na siya. So ito yung major difference between the R and S. Tinanggal nila yung tunnel, naging gulay board siya. Siguro kaya naging S for split. Kaya nagkaroon ng gulay board or ng floorboard. But kidding aside, ang ibig sabihin siguro ng S is for sport or sporty. Kasi nga mas sportier looking ang Dink S compared dito sa Dink R150. Nagustuhan ko dito is hindi nila tinanggal yung footrest na pang leg stretch. So nandito pa rin yon sa S version. And that's a good thing kasi pag ginagamit nyo pang long ride, at least makakapag-stretch pa rin kayo. At pag tinignan nyo sa likod at sa side, maaaring hindi nyo ma-distinguish kung ito ba ay Dink R or S kasi parehas lang talaga sila, as in parehas na parehas. So upuan natin itong Dink S150. So unang-unang impression natin dito is napaka-comfortable niya. At tingnan nyo naman, at least may stretch pa tayo dito kahit na konti lang. At least, meron pa rin. Pag hindi na naka-center stand, naka-flat-footed pa rin naman tayo. Medyo mataas ang kanyang seat height pero sakto lang ang kanyang ground clearance. Yun. Kung medyo ang height nyo is nasa around 5'2", 5'4", kaya talaga kayo dito. By the way, ang height ko is 5'10" and ang weight ko is around 92-94 kilograms. So, testingin natin yung kanyang handlebar kung tatama. Of course, tatama yan. Kasi medyo mataas ang ating tuhod, pero okay lang yan kasi bihirang-bihira naman tayo lumiko ng sobrang liko talaga, di ba? Sobrang dalang lang nangyayari sa akin yon, as in, parang hindi pa nga nangyayari. Pag naka-steady lang or naka-idle lang, doon lang tumatama. Pagdating naman sa kanyang weight or sa pag-control natin ng motor na to, sakto lang yung kanyang bigat. Dapat lang talaga na may bigat siya kasi 150cc. Considering din yung body size niya, nasa mid kasi 150, 160, dapat maganda ang kanyang stability. Medyo mabigat pero hindi naman yung sobrang bigat. Hindi rin yung dapat magaan. By the way, meron itong kill switch pag naka side stand siya at napakadali lang itong i-center stand. So by the way, ang color pala na itong Dink R na to is yung limited edition or special edition nila na 60th na nilabas last year. So ito naman yung standard. So pearly white, and then may pearly black, tapos yung silver or gray. Yan, lahat glossy. Ang gulong nito, 13 inches parehas, harap-likod. Ito, 130 by 70. Sa harap naman is 120. Maxxis yung ginamit na brand. Pang road siya. Okay, hindi siya dual sport tire. Yeah, parehas ng makina, o 150. 12 kilowatts and then 13 Newton meters ganyang torque. So, mahatak din siya. Of course, naka-dual disc brake ito, harap-likod. At mapapansin natin ang ganda ng pagka-red ng calipers niya. At mapapansin natin ang laki ng diameter ng disc niya. At this one is a pedal. At equip ito ng ABS, harap-likod. At syempre, naka-TCS na rin yan. At makikita natin dito guys, yung radiator niya. Usual, ganyan talaga sa Kymco na 150cc. At ito din pala yung wala sa Dink R, yung kanyang extender ng fender. Para maiwasan ang talsik sa tubig at putik, lalong-lalo na maulan ngayong taon. So ito yung pinakamalaking
change na ginawa sa Dink S compared sa Dink R. Ang kanyang floorboard. Mapapansin nyo, meron na siyang utility or gulay board na tinatawag. Malaki din yung space niya. Pag nakapo tayo, sobrang laki ng difference. So hindi siya masikip. Very generous ang kanyang space. Less din ang kanyang fuel capacity. Ito, nasa 7 liters na lang ang capacity niya. Pagdating naman sa panel niya, parehas pa rin. Meron siyang charger dito sa gitna. Meron siyang quick button ng TCS para mag-activate siya. May passing light, parehas pa rin dun sa Dink R na walang park brake. Which to me is very important. Maliit na bagay pero very important. Parehas din, ganun din ang kanyang side mirror. Yan, ito parehas na. Except yung windshield. Lastly, ang kanyang U-box. Ito maraming may lalagay din dito. Wala rin pinagkaiba. May mga kakasya na full face and half face helmet. Pero yung mga sobrang laking helmet, parang hindi siya nagkakasya. So may selected lang din. Parehas lang din naman sila ng capacity. So medyo iba lang yung design sa loob. Yung lalim niya, ganun pa rin. Itong grab bar niya parehas din. Kung ano yung accessories na nandito, na pang bracket, pag maglalagay ka ng top box, parehas din naman dito sa Dink S150. Ang presyo pala nito is around 142 or 143. Ito naman nasa 148 or 149 mga ganun. So parang 6,000 yung difference ng R sa S. So kung ako ang papipiliin, para sa akin, parehas naman sila maganda kasi parehas naman yung specs niya. Kung more on city and nagkakarga kayo masyado at gusto nyo isa lang motor, mas maganda tong Dink S150. Mas flexible siya. Pwede siyang gawing pang grocery. Kailangan nyo ng space na pangkargahan. Then definitely, ito yung perfect choice, yung Dink S150. Kung more on touring naman kayo, lagi kayong nagra-rides, ito yung mas maganda, yung Dink R150. Tsaka mas preferred ko yung design and aerodynamics ng Dink R150. So everything is pretty much the same. Parehas naman lahat ng specs and features niya. Yung dalawang bagay nga lang talaga yung pinagkaiba. So okay yun kasi imbis na maglabas pa sila ng R version 2, yan, maganda na naglabas sila ng S version. Kasi ito, it's more on utility. Kumbaga mas versatile siya kaysa sa dito. Yan, pangkarga. Ito, hindi gaano. Dahil nga meron siyang tunnel dito. Pero kung formahan din naman ang pag-uusapan, well, for me, ito yung choice ko. No doubt, ito. Sobrang astig ng kanyang harap. Right, kung interested kayo na tignan or lang kayo dito sa Kimco Baguio, ECJS. Nandyan yung link ng kanilang Facebook sa description and pin comment. Message nyo lang sila doon or anytime mag-visit na lang kayo dito sa Technohub Camp John Hay. At yan ang part 1 review natin sa Dink S150. Yung part 2 will be the test ride impression. So kung may time kayo, pumunta kayo. So follow nyo ang Facebook natin, Scooter ni Vic. At mag-update ako dyan kung kailan ang kanilang test ride. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod nating motor reviews. As always, ride safe and Godspeed.